Good morning, responders. Ako po si Ulysses B. Ison, ang Planning Section Chief ng Super Typhoon Batas. So, ayan po. So, mag-umpisa na po tayo para sa ating operational period briefing. So, maaari po natin, please, pakiturn off po ang ating mga cellphones or pakisilent po or ano man pong mga gadgets na pwede pong makahabala sa ating pong briefing. So yan po, pinapaalalaan po ang lahat na makinig pong mabuti sa ating pong briefing pong ito. So, ang ating pong objectives para sa Super Typhoon Batas incident ng City of Alaminos is meron po tayong 7 po. Ito po ay ang to ensure the safety of the responders and the general public within the operational period. And then, conduct search, rescue, and retrieval operation to all identified injured and trapped victims within the operational period. And then, susunod po is yung to conduct immediate evacuation operations to all affected families or individuals in identified evacuation centers within the operational period. So, sunod po is provide primary medical and attention to all affected and identified injured individuals within the operational period. And then conduct clearing operations to facilitate the entry of the responders in all affected barangays and remote areas within the operational period. Next po is conduct relief distribution to all identified isolated barangays within the operational period. And conduct energization and restoration of lifelines in all affected areas within the operational period. So, yan po ang ating goal po sa or ang ating pong objective sa operation po ito. So, para po sa situation update, tinatawagan ko po ang ating Operation Section Chief na si Sir Glenson Kyle C. Quileza. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Glenson Kyle Quileza, ang ating Operation Section Chief ngayong incident po. For current situation update, Barangay Palamis and Barangay Mona has been flooded within 3 feet and rising rapidly. As you can see po, nasa map po natin na si Barangay Palamis and Barangay Mona po ay naka-designate po na flooded area na po. In addition po, Barangay Sabangan, Barangay Limansangan, and has reported a landslide incident. Which caused residents to be isolated po. As you can see naman din po sa mapa natin, meron na din pong nakalagay na icon. That's a legend na din po yung ibig sabihin ng icons natin. Alaminos River has overflowed, causing build-up debris. Nandito po sa around Pugo area po ang build-up debris natin. In addition po to the flooded areas, Barangay Pugo, Barangay Poblacion, and Barangay San Jose are experiencing the same problem. With the flood water estimated at least 4 feet in depth and is still rising rapidly. As you can see po, yung 3 barangays po natin is close po sa mga riversides natin. All water supplies are contaminated due to flooding. Electricity and communications are already down due to excessive wind force. So yan, maraming salamat po, Sir Glenn. Sir Kyle. So para naman po sa weather update, as of September 10, 20XX, as of 330 hours, makakaranas pa rin po tayo ng malakas na hangin at pagulan.
expected po pero natin na pagsapit po ng 400 hours, ang Super Typhoon po ay lalabas na po sa ating area of responsibility. Pero, aasahan pa rin po natin ang pabugso-bugsong ulan. Kaya pinapayuhan po ang lahat na maging handa sa anumang banta ng sa mga panahon. Tulad ng flash floods, landslides, at iba pa. So, yun lang po ang weather update para po sa panibagong update. Nariyan po ang ating plan section chief and yung sa internet, pwede rin po ano doon. So, yun lang po. Para naman po sa operational period briefing, tinatawagan ko po si Sir Glenn Zonkay, bilis ang ating pong operation section chief. Magandang umaga po ulit. Ako po ulit ang ating Operations Section Chief. Division A Task Force SRR, Christian Basco. Asan ka po? Ang tasking niyo po, sir, is Barangay Mona. Division A Task Force SRR 2, Joel Onya. Asan ka po? Ang inyong tasking po ay dito po sa ating Barangay Pugo. Division A Task Force Med 1, Bernal Hines. Asan ka po? Ang inyong tasking po ay sa Wood City po. Division A Task Force Evac 1, Regine Velasquez. Asan ka po? Ang inyong tasking po ay dito po sa ating barangay poblasyon at barangay Tangkarang. Nasa barangay Tangkarang po ang ating regional evacuation. Division A Task Force Clearing, Tony Jones. Asan ka po? Ang inyong top priority po ay dito po sa ating barangay Sabangan at barangay Limansangan po. Division A Task Force Sec 1, Jeffrey Prado. Asan ka po, sir? Ang inyong designation area po, sir, is dito po sa may evacuation areas din po natin as security po sa ating mga evacuees. Hello. Hello po, good morning po sa ating lahat. Sorry po to interrupt po yung ginagawa nyo. Papaalala ko lang po yung isa po kasi sa mga students namin is may nakita po sawa dito sa area na to. So, just to inform you lang po na maging alert po tayo sa area po na ito. Kung if ever man po na may makita po kayong kumakaluskos or whatsoever po dito sa area na to, ipagbigay alam nyo na lang po sa amin or sa mga staff namin dito and kay Ma'am Tricia na lang po para may report po namin sa mga gagawa po na action dito sa Luzon. Maraming salamat po. Manatili po tayong kalmado at alamin po natin kung ano po ang magiging ating plano po. In addition po sa ating tasking,
Division A Task Force Sec 1 and Division A Task Force SRR 1, Christian Basco and Jeffrey Prado. Pwede po ba pang-settle muna ang ating incident? IDT po, Task Force Division A Task Force Sec 1 and Division A Task Force SRR 1. Pwede po ba makasettle mo ng ating situation? So ayan po, para po sa safety po ng lahat, maaari pong lumabas po muna tayo and iwan po natin si operations. And okay po, sa labas na. Buti yung mga responder kumakain. Ay, yung... Anda, iwan sa kwarto. Kaserve. Bebe. Tayo mas-safe kami. Spiders, dito po muna tayo. Dito muna kayo, please. Habang sinisecure pa po yung place natin doon, dito po muna tayo mag-screen. Planning section check, tuloy. Shy. Shy. Kuno mo kasi. So pasensya na po sa hindi po kasi natin inaasahan yung mga ganitong pangyayari. So wala po ang pwede lang po natin magawa is dito na lang po natin itutuloy yung ating ops briefing. So ayan po, meron na pong mga operations doon na pinadala ang ating operation section chief para hanapin po at ma-secure po na maging safe po doon sa ating call. So ayan po, para po sa operational para po sa operational briefing update, itutuloy pa rin po ni Sir Kyle ang atin pong operation briefing. Punta naman po tayo sa ating Division B. Task Force Restoration, Monkey Luffy. Asan ka po? Yes. Ang inyong designation area po ay sa ating Barangay Linmansangan at Barangay Mona din po. Ang inyong designation po ay makikita nyo po sa inyong IAP na ibigay na din po namin sa inyong mga leaders. Yun lamang po, maraming salamat. So maraming salamat po Sir Kyle. Para naman po sa safety briefing, tinatawagan ko po ang ating safety officer na si Ma'am Mary Liz Pilita. Magandang umaga po sa ating lahat. Safety officer po, Mary Lee. And ang ating pong pangunahing priority is ating pong kaligtasan ng lahat. So sa ating pong mga response team, huwag po natin kakalimutan magsuot ng ating PPE gears, magtrabaho ng body system, stay hydrated and be alert at all times po. Kung ano man po ang maaaring
maaaring potential hazard na maaaring maranasan po natin. Wag lang pong may hiyang mag-inform sa amin or mag-report po sa amin kung ano man po ito. Lagi po natin tatandaan, ang pag-responde ay hindi nakukuha sa mabilisan. Ito po ay nakukuha natin sa pagiging maingat po natin sa sarili natin. Lagi po natin tatandaan, think safe, act safe, so everybody safe. Maraming salamat po. So salamat po Ma'am Merily. And para naman po sa ating logistical concern, tinatawagan ko po ang ating logistics section chief na si Sir Alex Corpus. Good morning po, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Alex Corpus, logistics section chief para sa operasyong ito. Sigurado naman po tayo na sapat ang pagkain, supply, medisina na madaling makikita sa ating ICP. Sigurado din naman po tayo na ang transportation natin nasa staging area para po mag-transport ng mga responder to the field, tsaka mga supply, equipments, and food delivery. Sa mga radyo naman po natin, naipamigay na rin po, naipamahagi na din po ang mga radyo sa bawat team. Kasalukuyan po nating binabantayan ang fuel level ng ating mga sasakyan. Nagsubmit na rin po tayo ng mga request para sa karagdagang supply ng gasolina para sa tuloy-tuloy na operasyon. Nakikipag-ugnayan rin po tayo sa operation at saka sa planning para sa naaayon aktual na pangangailangan ng ating mga logistical support. Pag may concern po kayo, makikita lang po ako sa ICP. Maraming salamat po. So salamat po Sir Alex. So alam naman po natin na medyo umiinit na ano po. So baka pwede pong lipat po tayo, and pasensya po sa convenience kasi sa init pong ito, so hindi pa lang po tayo pumupunta sa field, baka maano na po tayo. Dito pa lang po is mapagod na tayo. So pwede po tayong lumipat po siguro doon mga responders para sa convenient po ng ating ops briefing. Jogo. Ay, sa wakas. Sunday. Sana si Emily. Putawa lang. So ayan po, natapos na po ang concern po sa ating logistics section. So ngayon naman po is tinatawagan ko po ang ating Public Information Officer para po sa information update. Si Ma'am Daisy T. Garabiles. Good morning po. Again, Daisy Garabiles po para po dun sa update ng para sa public information update po. As of September 10 po, Public Information Unit has been actively managing the flow of information between the Incident Command, partner agencies, the media, and the general public. Our primary goal po remains to provide the timely, accurate, and consistent information that support operational objective. Para po sa information dissemination, situation update, safety advisories, and official statement has been released through multiple channels including radio broadcast, verified social media pages, community bulletin boards, at direct coordination with the local government information office. Para po sa media coordination, all accredited media and representative has been briefed on the latest situation and have been reminded to verify their information with the PIO before publication or broadcast. Para man po sa public engagement, we are actively monitoring public inquiries, feedback, and reports through our hotline, online, platform, and community liaison. For the outgoing effort po, we are working closely with the liaison officer po
and communication unit to ensure all messaging remains consistent and across agencies. Muli po, this is Daisy Ligarabides. Pag may mga katanungan po, iiwan ko po ang aking cellphone number 0919-214-0303 po. Yun lang po ang aking update. Thank you. Okay po, maraming salamat, Ma'am Daisy. Para naman po sa pagko-coordinate sa mga cooperating agencies po natin, narito po ang ating liaison officer na si Sir John Ray P. D. Guzman. Magandang umaga po sa ating lahat. John Ray P. D. Guzman po para sa liaison update. For coordination status, I am maintaining direct communication po sa pagitan ng ating mga coordinating or assisting agencies, gayon din po sa ating incident command. Na-update na din po natin lahat ng partners agencies tungkol sa kasalukuyang operational picture at sa roles nila para sa operasyon natin sa araw na ito. And then also lahat po ng incoming support request at offers ay lahat po yan ay dinodocument po natin, nilalagay po natin sa papel, at sa ganun ay meron po tayong pinangahawakang dokumento later. And for our agency coordination, lahat ng agencies and organizations ay either on-scene man or hindi pa na-deploy ay na-update na po natin lahat yan. Ganun din po, na-confirm na natin ang mga contact persons, contact points ng bawat agencies para sa mabilisang coordination in case of updates or meron po silang reporting. Para naman po sa ating reminder, pinapaalalahanan po natin ang bawat isa na ang ating mga agency representatives ay nire-request po natin na dumaan muna sa liaison office ang kanilang mga needs, coordination, and other concern para mas mabilis po nating maayos at kung sakali makagawa po tayo ng alternative arrangements. Paki-report na lang din po agad sa ang anumang bagong agency na darating para naman po at least ma-inform po natin lahat ng ating mga kasamahan na meron po tayong bagong kasama na dumating. At para po sa additional po para sa ating agency coordination, patuloy po ang liaison ng office sa pag-coordinate sa ating mga LGUs, NGOs at iba pang response partners para masiguro ang unified action. That concludes my report for today. Again, I'm John Ray P. D. Guzman at sama-sama po tayong magtrabaho at ang kaligtasan po ng bawat isa ang ating top priority. Yun lamang po. Salamat. Salamat po, Sir John Ray. So, ayun naman po, para naman po sa pagtatapos ng ating ops briefing, tinatawagan ko po si Sir, ang ating incident commander na si Sir Dave Bumakod. Good morning, responders. I'm Dave Mark Bumakod, ang inyong incident commander sa incident team ito. So, I want to take a moment to acknowledge by saying thank you to each and one of you. Dahil andito kayo, para tumugon sa incident team kinakaharap natin ngayon. Alam ko, naharap tayo sa ilang mahirap na hamon, ngunit mayroon akong lubos na tiwala sa bawat isa sa inyo at alam kong kakayanin natin to. Remember, responders, your safety is my top priority. Let's keep up the good work and stay focused on our objective. Muli, manatiling ligtas, manatiling mapagmatsyag, at sama-sama nating malalagpasan ang hamon na ito. Thank you. Salamat po, Sir Dave. And bilang pagtatapos po ng ating ops briefing, mga responders, kailangan po nating i-review ang incident action plan para malinaw po sa atin ang ating mga roles and assignments ng bawat isa. So, kung meron pong mga updates and adjustments, ipopost na lang po namin ito sa planning section or ipapadala po namin sa mga leader po ng bawat grupo. And pwede na pong buksan ang ating mga phones or radio. And yun lamang po. Maraming salamat po sa pagkakaisa at dedikasyon. Stay safe and God bless po.
another announcement, nag-report na po ang ating task force SRR1 at task force security dun sa ICP natin is safe na po. So pwede na po tayong bumalik sa ating ICP. Tara.